Masaya na nga itong si Zoe dahil sa wakas tinanggap ni Moira ang kanyang kagustuhan na manatili si Dax sa kanya dahil nahulog na nga siya rito. Kaya naman kapansin-pansin ang pagka-blooming nitong si Zoe dahil halatang sa sobrang saya niya ay nakukuha niya ang good vibes, good and happy mood. Subalit magugulat nga itong si Dax dahil itong si Moira ay maiutos sa kanya. At dahil sa kagustuhan naman ni Dax na patunayan na talagang sincero ang pagmamahal niya dito kay Zoe, gagawin niya ang lahat-lahat. Agad ay maghanap siya ng pinapahanap ni Moira na isang hitman. At ang plano kasi ni Moira ay ipatumba nga itong si Annalyn dahil sa galit niya rito. Patid niya kasi na bibida-bida itong si Annalyn. At ang pagsilang sa kanya ay isang kamalian at isang dahilan kung bakit nawasak ng tuluyan ang kanyang pamilya. Kaya sa isip niya, kailangan mawala at mabura sa kanyang landas itong si Annalyn. Itong si Dax. Kaya naman napatanong siya kung sino ba ang kanyang ipapatumba. Subalit ayaw niya itong sagutin. Sinabihan na lamang ni Moira itong si Dax na none of your business. Tingin naman ni Dax ay mukhang safe na siya. Ang gagawin na lamang niya ay iti-text na lang itong si Moira sa oras nga na may makita na siyang tao. Labas na nga silang dalawa. Nagulat bigla si Moira dahil lumantad sa kanyang harapan itong si Justine at nakita ni Justine na magkasama nga sila nitong si Dax. Kaya naman nagdududa ngayon itong si Justine kung bakit niya ito kasama. Giit naman ni Moira na malaya naman umano ang Pilipinas at malaya din siya nakausapin kung sino man ang gusto niya. Maaring malaya siya pero hindi sa taong nagpakulong sa kanya. Marahil kaya niya ito kinausap ay binayaran niya ito ng pera matapos ngang baguhin ang statement. Naging dahilan kung bakit siya nakalabas. Aamin si Moira sa tunay na dahilan at naiinis pa siya sa pagkausingan nitong si Justine. Sinabihan niya ito na wala siyang pakialam kahit magsumbong pa umano ito si Justine sa pulis o kahit kanino. Dahil wala naman siyang ginagawang masama. Ngunit tinatakot siya ni Justine na okay lang dahil meron namang mga CCTV at natitiyak niyang hindi siya makakaligtas sa kanyang mga kasinungalingan. Malalaman din niya kung ano ang talagang dahilan kung bakit sila nagkita nitong si Dax. Dito nga ay magagalit ng gusto itong si Moira at sasabihin niya kung gagawin niya yun at kapag nangyaring makulong nga siya ulit dahil sa kagagawa ni Justine, sisiguraduhin umano niya na maging ang kanyang ama ay makukulong din dahil marami siyang nalalaman tungkol sa kanya. At bakit umano siya kumukontra? Ay siya rin naman daw ang magbe-benefits ng lahat. Kapag nawala umano itong si Annalyn, ay natitiyak niyang wala nang hahadlang sa kanyang kagustuhan sa loob ng Apex. Pinapaalala din niya na isa sa kasabot niya itong kanyang ama. Siya ang naging dahilan kung bakit din nakalabas itong si Moira. Binigyan siya nito ng isang magandang abogado na kaya tuluyan siyang nakalaya. At nagkaroon nga siya ng pagkakataon na mag-bail. Dahil din yun kay Eric. Hindi naniniwala itong si Justine. Ngunit wala nang magagawa itong si Moira. Umalis na lamang siya at agad-agad tinawagan ni Justine ang kanyang ama upang kumprontahin kung totoo nga ba ang sinasabi nitong si Moira o gumagawa lamang ito ng istorya. Usap ni Justine ang kanyang ama at dito nga ay umamin din itong si Eric sa kanyang mga ginagawa. Sinabihan niya itong si Justine na wag nang kumontra dito kay Moira dahil siya rin naman daw ang magbibenefit sa lahat ng mga hakbang na gagawin ni Moira. At kung ninais man ni Moira na tanggalin nga itong si Annalyn, mas maigi ngayon dahil yun naman talaga ang kasama sa kanilang plano. Subalit hindi gusto ni Justine na mawala si Annalyn dahil napakabait nito sa kanya. Hindi deserve ni Annalyn na biglaan na lang mawala. Kaya naman itong si Justine ay makaisip ng paraan kung paano nga hadlangan ang plano nitong si Moira. Ngunit mahadlangan nga ba niya or huli na ang lahat? Dahil itong si Annalyn nga habang kumakain kasama nga itong si Ilyas, dito na nga ay muntik na siyang babaril.